Yun o. Angas. Nagpark sa gitna ng kalsada. Nice. Gagamitin natin ngayon ang Yamaha XSR 900 at samahan nyo ako. Punta tayo ng Vigan. Let's go. Medyo nagtagal ako dun ah. Welcome to La Union. Kaya naman pupunta tayo sa Vigan para mapuntahan yung tatlong branch ng Yamaha 3S dito. Kasama natin yung ibang mga Yamaha staff at si Brother Tristan ng Guanzon Group of Companies. So pinag-usapan namin dito kami magkikita sa Clean Fuel. So expected na naka-Yamaha sila. Ayun na sila oh. Naka-uniform pa. Morning. Hello. Hello. Hello po. Hello. 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 Oo nga. May backup pa? Saan galing yung backup? Sa Yamaha. Wow, social. Mga demo units din yung gamit nila. Okay. Ang destination namin is Tambay, La Union. So doon kami magla-lunch. Ay, meron palang naka-T-Max oh. MT-10 naman to. XSR 700 pala siya. 2-cylinder. Ito, magpapagas muna kami sabay-sabay. Yun o, MTO na yun o. 97 talaga yung kinakarga nila. Kaya pala doon sila. Oo nga, may sticker nga pala to na dapat 97 lang. Parang pang GS yung gulong o. All terrain. Pero ang laki ng tangke niya no. 2-cylinder lang o. Yung isa pang off-roading talaga oh. Malalaki ng spikes oh. Tsaka puro gas-gas daw. Mukhang sinabak na talaga to sa off-roading. Nakatayo pala yung gauge niya no. Ayun, naka-projector headlamp. So 4. Naka-total pala yung paggas namin. Kumbaga sagot nila yung gasolina. Medyo tipid naman sa gas to. Dahil syempre 3-cylinder siya. Kapag ibang bike to, hindi aabot ng isang full tank mula Pampanga hanggang dito eh. Pero ito may natira pang 2 bars. Tapos ang ganyo pagka naka side stand tapos i-didiretso mo ng ganyan, ang dali. Tsaka dahil mababa lang yung seat height, flat footed ako, 5'7" ako nyan ha. Tapos buti meron akong bag na ganito, so mas madaling magdala ng gamit. Puro kulay-pulay tricycle dito. So 56 km from here yung pupuntahan namin. At medyo tinamaan na rin ako ng gutom no. Kasi mahaba-haba rin yung Pampanga to La Union. Kahit na expressway siya. Okay, sa paggamit ko naman dito sa Yamaha XSR 900 papunta dito, medyo malayo-layo talaga. Una mong papapansin, talagang napakagaan ng motor kapag ginagamit mo siya. Pero literal na mabigat yung motor kapag lalo na naka-stop. Pag umaandar, hindi ko alam paano nangyari yun eh. Sobrang gaan ng motor. Hindi naman naging sagabal yung pagiging mas mahaba niya compare doon sa dating XSR. Kasi kapag niliko mo, okay naman. Tapos ang sarap niyang gamitin sa traffic kasi malakas yung torque niya. So hindi ka nakukulangan ng lakas pagka gusto mong may overtaken, may gusto kang lusutan, ganon. Kumbaga madiksi siya. Walang problema sa likuan oh. Tapos agad-agad makukuha mo yung bilis na gusto mo. Kaya pag gumamit ka nito, super enjoyable. Hindi mo mararamdaman na 900cc yung dala mo. Hindi mo rin ramdam na 3-cylinder siya, yung sa bigat ha. Pero pag sa power, dama mo yung pagiging 3-cylinder niya. Nabigay niya yung tunog na hinahanap natin as big bike, di ba? Yung mga 4 inline na tunog, yun ang gusto natin. Pero dito kahit 3-cylinder siya, ganda ng tunog, di ba? Kahit stock pa yan, dinig na dinig talaga. Ang napansin ko sa mga buttons niya, kapag i-activate mo yung cruise control, medyo malayo lang siya dito sa thumb. Pero dito sa busina, signal light, high and low, okay naman, yung normal na abot. So kapag pipindot ka dito sa cruise control at sa hazard, talagang tatanggalin mo yung pagkahawak mo ng ganyan sa manibela.
So para maabot mo ng ganyan sa thumb. Kasi pag ganyan ka tas inabot mo ang layo, sa suspension wala akong masabi. Hindi siya sobrang lambot pero ang ganda ng absorption niya ng lubak sa kalsada. So kahit na ayun madaan ka sa ganon, ang lambot sa feeling. Medyo firm yung upuan niya, pero dahil nga doon sa suspension, okay lang. Tingnan nyo. Oh. Merong hangganan yung pagiging matigas niya. Yung sapat lang para ma-absorb niya yung lubak. Dito sa instrument panel niya, nakikitan talaga ako sa kanya no? So kahit na nakita nyong maliit yung screen niya, meron naman siya mga indicators dito. So full screen pa rin siya nagagamit no? Hindi na sayang yung part na to. And kung akong tatanungin nyo, visible naman yung mga details na dapat mong malaman. At detalyado siya no? Eto, nag-bypass na kami. Hindi ko alam bakit lagi kaming pinapadaan sa bypass. Siguro sobrang traffic lang dun sa main road no. Ang daming paso dito. Wala. Wala, subukan na lang natin dito. Sige. Maganda naman dito Uy, Bomb X ICPH. Oo nga no. Ayos Hinahanap namin yung Tambay Restaurant. Yung pangalan niya Tambay. Lumabas na sa mapa pero wala naman. So ito na lang. Nawawala yung Tambay. Ayun so ito ba yun? ayun, pero sa taas. Ay! Tambay nga! Kaya pala di natin makita. Hindi ko alam na ito na yun. Pagpasok ko, Tambay. Okay, buti naman. Ayos, the best ka talaga. Kaya sa'yo ko. Ayos tong bago, magnet. Ano kayang concept to? Indonesian, Malaysian? Hello po. Parang Thailander Ayos ka talaga. Sarap ng pagkain. Ayos. Tingnan mo kung gaano kaayos yung kasama natin Meron pa tayo complimentary Yan Ayos ka talaga. Mamaya magkakape pa tayo sa taas. Boss Thank you po. thank you rin. Let's go. Thank you po. Pwedeng stop over muna to bago kayo mag Ilocos Sur. Tapos kami ngayon magpapapicture pa sa arko ng Ilocos Sur kasi nakakamiss din yun Iyan Iyan Yun yung convoy namin Innova. Alright, aalis ng busog. Thank you Yamaha and Guanson. Ay wow, nice naman yung bike Colnago. Ano yung isa? Factor. Itong dinadaanan namin ngayon, bumabalik tanaw yung nagbo-boss Ironman ka na yun. Pero dinadaanan ko to ng gabi or madaling araw. Kaya nakakapanibago. Pag kasi ganitong oras, nasa Aurora na ako may checkpoint. May mga nagtatagong nakamotor dito Ito yung nakakamiss na daanan papuntang Bigan. Ang payapa. Tsaka ang ganda ng kurbada Ganda ng kalsada. Wow. Meron pa akong isang naalalang group ride is yung invitational ride sa Bigan. Mga ganitong oras din ginagawa yun maliwanag pa papuntang Bigan. Tapos patutulog kayo sa Bigan, bukas na kayo uuwi. Salo-salo lang siya sa gabi. May banda, libre pagkain, tapos parapol ng motor. Nung last time wala yata ang pinarapol ng motor Yan, nakakamiss. Ang daming bato sa baba Parang bagong pintura yung tulay nila Kasi parang light orange na dati yan Ngayon naging match. Bagong pintura nga. Ayan na yung arko. Yun yung palatandaan pagka dumaan ka na sa ganung tulay. Ang kasunod nun, yung arko. Tatandaan ko yung mga arko na to nung panahon ng ECQ.
may control points dito eh. Kaya tatatak sa isip mo to eh. Kasi di ka makakadaan, tapos tutusukin yung ilong mo. Pero gumanda yung arko nila, mayroon pang maliit na gano'n oh, parang museum. Ganda ng pagkakablo ng MT-10 SP. Hop! Kanya-kanya eh. Walang coordination eh. Pero pwede na yan. Comedy. Kanina pa tayo nagpapapicture, wala yung mga motor. Baka kala nila sumakay lang tayo sa Innova. Yung sports car oh. Ibang quarantine checkpoint naman to, pang fisheries. Ay, saan nakabubong. Yung setup ng ECQ ganito pa rin ito. Ayan oh. Pangalawang paggas namin dito sa Ilocos. Next is LGK Guanzon. 16 kilometers na lang. Ito yung Innova oh. Kaya yung mga damit ko nandun eh. Sumatotal 7 kami na nasa kalsada. Yung isa Innova. Ito na ang Yamaha 3S Shop Santa Cruz, Ilocos Sur. Ayos, may bandila pa. Mukhang bagong labas lang to ah. Ayun, ganda ng service center nila oh. Medyo naiiwan lang yung tineres sa amin kasi yung gulong niya pang off-road eh. Kahit sa 3S lang to, kahit hindi red zone, basta Yamaha big bike, pwede rin silang mag-inquire, magbayad, then dito rin kukunin. dito rin i-deliver Display lang bawal, pero pwedeng umorder. para makita nila kung saan sila pupunta. So lahat ng bike na dala natin is pwede rin nilang i-order dito. Pwede sila mag-inquire dito, pwede nilang i-settle. Once na paid, ipapadeliver natin galing red zone. Kung gusto niya ng hulugan, pwede rin siyang dito na rin mag-direct para humulog. Oh, pwede. Yun oh. Angas. Okay, doon naman tayo sa next branch ng Yamaha. Sa ginagawa natin ito, at least alam ng mga tao kung saan located yung mga tindahan ng Yamaha motorcycle shops. Kung wala man silang display na big bike sa mga store nila, pwede mo na mag-check sa mga website. At kapag decided na sila, pwede sila mag-inquire sa kahit anong branch ng Yamaha ang pinupuntahan namin ngayon para matanong kung magkano ang down payment, if ever man na gusto niya ng hulugan, or magkano ang SRP. Kasi kung minsan depende sa dealer, no, iba-iba rin yung presyo nila eh. Eto naman yung isa pang Yamaha under ng LGK Guanzon Incorporated. Ito ay located sa Uwaig Daya, Candon City, Ilocos Sur. Ayun oh. Angas. So pwede rin umorder ng big bike dito, no? Pwede lang. Okay. Hello po. Ilan po yung shop ng Yamaha sa Candon po? Dalawa po, sir. So ito po under ng Guanzon. Ito X-Max oh. Iyon, ang ganda ng display area nila oh. Iba talaga sa Yamaha. Hindi ka magugutom. Oo. Ay oo nga. Kaya hindi nagpapakay ka. Pre, di ba minsan may nagpapapicture sa akin. Bawat bayan, iba-iba kulay ng ngipin ko. Ayun, darating lang ng backup vehicle namin oh. Thank you. Next branch, malapit na sa Bigan, hindi ko sure kung saan, no? Susunod lang tayo sa kanila. Iyon, oh, ganda ng XSR. Masaya rin itong ginagawa namin ha. Bumibisit sa mga tindahan. Ano to, shortcut? First time ko dito ah. Ang ganda. Grabe yung maisan. Ang lawak. Ganyan ng bahay na yun oh. May sariling backhoe. Mukhang scam ride to ah. Napa off-road tayo ah. Nasa natural habitat yung Tenere. Nag-activate yung traction control oh. Safe. Kalain mo yun, alam nila yung kalsada na to no? Shortcut nga siya oh. O, nandun na kami sa bypass. Okay, welcome back sa bypass. Nice. Naka-wrap doon. So ito yung Yamaha Narbacan branch. Okay. So ang pangalan na nito is United Excelsior Marketing Incorporation. Ayun. Iba-iba yung amoy. Sa tatlo, ito yung pinakamabangong na amoy ko eh. Maganda yung pabangong
nilagay nila dito. Ayos oh. Sa lahat ng brands lagi may ganun ano. So dito sa Narvacan, pwede tayong umorder ng big bike ng Yamaha dito. Pwede. Iyon. Dati, small bike lang. Pero ngayon, order lang. Pero hindi tayo pwedeng mag-stock Dito lang yung pwede makitransact. Installment, pwede sila mag-apply. Cash, pwede lang sila mag-inquire. Then kung may stock, pwede ipadala dito. Matanong ko lang, bago natin ginawa ito, saan sila pwedeng umorder ng big bike? Dati, kailangan mo pumunta sa mga red zone. Nasaan yung red zone dito? Ang red zone lang natin ay nasa Dagupan pa. Ay, malayo nga. Hindi na nila kailangan bumiyahe pa doon. And syempre, ngayon, moderno na. Makikita na sa internet yung mga model. So, ibig sabihin, pag umorder ako dito ng big bike, galing pa ng Dagupan. Bye-bye, Yamaha! Narvacan! Ito yung pogi, MT-10. So, yun na yung pinaka-last branch na pinuntahan namin. Ang next naman is sa hotel na. Then pahingahan na kami. Buti meron kaming dalang Innova. So mamaya pag nagyayang kumain sa may Plaza Burgos, di magsasakyan na lang. Alright. Wala namang special event sa Bigan ngayon. Tourist attraction lang talaga yon. Kami lang kasi yung nagsagawa ng ride na to. Hindi siya big event. Na syempre, ito pa lang yung first na ginawa namin to eh. At dahil merong bago sa Yamaha, lalo sa Guanzon, yun nga yung pwedeng umorder ng big bike sa mga Yamaha 3S. Wala lang silang display pero at least, di ba, hindi na kayo pupunta ng Dagupan kasi yun ang pinakamalapit. Kung talagang gusto nyong umorder under ng Guanzon. So dito naman sa motor na ginamit natin, nakarating na ako dito, napakalayo no. Chill, hindi stress yung makina, hindi stress yung rider, napakaganda niya. I-upgrade ko na lang siguro dito kung meron man ako nito is yung side mirror. Mas trip ko yung nandito siya sa lever para hindi masyado malayo yung tingin ko pag gusto ko makita yung likod. At mag-upgrade ako ng auxiliary light. Siyempre mas maganda pag mas maliwanag. Tapos busina, pwede naman isabay kasi busina nito oh, tutok yung araw. Ito na yung sikat na mahabang pader eh, no? Mas lalong pinaganda yung pader ngayon. Dati plain lang, ngayon pabato-bato na, no? May pa ganun pa siya eh. Ba't kaya may pa ganun pa eh, no? Parang waiting shed eh. Ito yung entrance niyan. Diyan, natulog na kami dyan kay Gob yan eh. Ewan ko kung naalala nyo yung vlog na yun. Di ko na rin maalala kung anong title nun eh. Basta, na-vlog ko na yan eh. Tapos ito yung tabing dagat. Ganda. Yun o, yung mga tipak-tipak ng bato, yan ang magandang tignan no. At ito ang maganda sa part na to, yung zigzag pero delikado kapag gabi. Pero kung dati ka na dito, master mo na rin eh, no? Tapos biglang sisikip kasi dito, ayun oh. Tapos traffic na. Uy, ganda! Ingat lang sa kurbada. Masaya lang balik-balikan to kasi dahil dun sa Boss Ironman nga eh. Pero dito mo maiisip na ang layo pala talaga ng tinravel namin. Walang pahinga, dire-diretso talaga. Paano hindi ka magpapatakbo ng mabilis, diba? Siguro ganito yung normal speed mo, hindi mo mababalas ang daan, no? E paano, meron siyang time limit, 24 hours. Ang ganda oh. So syempre pag di mo tinapos sa 24 hours, sayang yung binayad mo. Kahit na finisher shirt lang at saka tasa. Sayang din, di ba? Ang mahal pa naman ang registration last time, 7.5. Eto na yung pinaka naaalala ko. Pero pag naaalala ko to, nalulungkot ako kasi naputol yung tulay sa kabila oh. Yung first time kong sumama sa Ilocos Invitational Ride, dyan kami nag-break pass sa tabi ng bundok, tapos doon kami nag-park. Eh nung bumagyo, naputol. Yan kasi yung unang tulay nun bago kinonstruct ito. O diba may kamukha siya, yung tulay kanina na orange din yung railings. Lagi kayong mag-slow down dito kasi ano, kasi may dumadaan papunta doon. Dito nagpa-first checkpoint nun, diba? Wow, ang cute naman. Pati decal ng motor niya, no? Naka-Geely helmet po. Ito yung papasok ng Calle Crisologo.
Ayun, hirap lang hanapin ng signal light na ito. So hinabol ko lang yung oras na maliwanag. Ito yung arc ng Bigan. Nice one. Wow, ito na yung Bigan. Wala lang akong dalang drone ngayon. Kaya mas ma-appreciate mo yung lugar na to pag nandito ka sa baba. Kasi yung kalsada nila mabato. Hindi siya aspaltadong ganito. Ayun. So yung hotel namin is Hotel Lapira. Dito may masarap nagtitinda ng bagnet. Tapos pwede kayong sumakay ng kalesa dito. Tapos itutur ka nung nagdadrive ng kalesa kung saan yung madalas pinupuntahan dito sa Bigan. Kapag ka may invitational ride, ang daming motor dito. Nagpark sa gitna ng kalsada. Ay, ito yung Hotel Lapira. Ayun, Hotel Lapira nga. Check natin. Ito nga. So, gana tayo sa Calle Crisologo. Kain kami daw sa isang sikat na restaurant doon. Hello po. Ay, hello po. Hinintay ko yung kasama ko kasi nagpagas daw sila. Nauna lang ako. Naayos ko lang yung parkingan sa. Po. Okay lang dito? Exclusive talaga sa inyo. Kaya pala nakaharang. Thank you po. Alright, gamitin natin yung iPhone para maliwanag sa gabi. Alright, second day ng trip to Bigan at kami ay uuwi na. So magla-lunch na lang kami sa Rosario Clean Fuel. Let's go. 9 AM kami umalis ng hotel. Siguro lunch time nasa Rosario na kami. Ayun, paalam muna Bigan. Sobrang dami kong naaalala sa lugar na to, lalo na kapag kami invitational ride. Hindi pa naman ako nakasama nung last time, so nakakamiss din bumalik dito. Pag kami event, punong-puno to ng motor. Ay, sana makasama ulit ako next time. Nakakalog lang ng utak yung kalsada dito. Bye bye. Ito na yung arko eh. So sa pagpasyal naman sa Bigan, hindi ko ina-advise na magbalikan kayo, no. So marami namang mga hotels doon, like yung tinuluyan namin, okay naman. Medyo masikip lang yung CR pero malinis naman. At sulitin niyo yung pamamasyal doon sa Calle Crisologo. Sakay kayo ng kalesa, mag nightlife kayo doon, tikman yung mga bagnet. At ano pa bang tinitinda doon? Empanada. Di ba may empanadang malaki doon? Alright, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Dito ko pa talaga tinapos sa magandang view, no.
See you next vlog. Read for speed. Ganda dito, grabe. I-construct kaya nila ulit yung tuloy na yan. Tapos may ginagawa doon, oh. Natibag pala yun, oh. Yung riprap ba yung tawag doon? Dito, wala payapa lang dito. Ganda. One Ilocos Sur. Bye guys.